Try natin, first time. Hi guys! Welcome back to my vlog. So, it's day 8 of our Euro trip. And we are now here at Spain! So, ang ating first stop sa Spain is Madrid. So, actually yesterday, hindi na talaga tayo nakapag-vlog kasi yun yung flight day natin from Rome. So, we started the day. So, nag-check out kami ng mga 11 p.m. and then naglakad lang kami from our hotel to Roma Termini. And from there, sumakay lang kami nung Airport Express na sinakyan natin nung first day natin dito sa Europe. So ayun, very convenient. Bumili lang kami tickets sa mga machine. Express train siya going to airport. Wala nang transfer. It took us 30 minutes lang. The whole flight, okay naman, and nilakad namin from the train station yung papuntang airport to sa departures. Sobrang dami naman mga kainan doon, so pwede na pag hindi pa kayo nakakain, after check-in, pwede na doon kayo kumain. So ayun, we took the ITA Airways, yung flight nila from Rome to Madrid na 2:45 p.m. So nagland kami dito approximately mga 5 p.m. na. So after that, kinuha lang namin yung baggage namin. And yung papunta dito sa hotel namin, we took their metro. So papakita ko na lang din dito kung paano pumunta sa metro. So nag-take ako ng mga videos. Basically from the arrivals or the baggage claim area, sundan nyo lang yung mga sign na may M or metro na sign. Tapos hindi naman siya ganun kalayo. Siguro it would take around 10 to 15 leisurely walk. Kasi hindi kami nagmadali eh. So sundan nyo lang yung sign and then Google Maps lang kami to see kung ano yung route namin. Lastly, we are staying here at the Espa Hotel, Plaza de España. So, papakita ko na lang din after yung ginawa nating room tour para makita ninyo. Hi guys! So, nandito na kami sa may hotel namin. So, ang pangalan namin is Espa Hotel, Plaza de España. So, yung room na binook namin is triple sharing. Pero tingnan nyo guys, mas malaki siya compare dun sa Roma. Pero pansin namin talaga, mas luma siya. Pero kagandahan naman dito is, tingnan nyo guys kasi parang siya condotel. So meron pa ditong service area na may lababo, may malaking ref. Ayan. So ganito kalaking ref nila. Ayan. Pero luma na rin talaga siya guys. Yun ang mapapansin ko. Ayan. So meron din silang cooktop. Meron din parang mini kitchen. And dito naman, meron silang lalagyan ng luggage. And of course, ayan, meron din pa silang sofa. Kasi ganyan siya kalaki. Ito yung full room natin. So makikita nyo, 3 single beds yan for 3 persons. So ang na-notice ko lang dito is, ang hindi maganda is, walang outlet dito sa may bedside. Ayan. So syempre, maganda meron ka pag nag-charge ka ng mga cellphone. Ayan, wala rin ditong outlet. And mukhang naka-centralized heater na naman sila. So, wala talagang air conditioning. So, bubuksan na naman namin yung bitana namin. Siguro ang advantage lang nito compared dun sa dating room namin is meron din siya microwave. So, kung kakain kayo, pwede nyo i-heat yung food nyo. Nabook namin tong hotel na to sa Agoda. So, ang total is around 38,000. So, if you divide it by 4 nights and 3 persons, so parang pumapatak na mga nasa 3,200 something per person. So, pwede na rin siya kasi yung hotel namin sa Roma, siguro almost 3K na rin yun if inad mo yung city tax. So, dito naman, hindi na kami siningil ng city tax. So, all-inclusive na yung binayad namin sa Agoda. So, ayun, ito lang yung parang quick room tour. Hi guys! Ayan, so day 1 ng ating tour dito sa Madrid. So medyo late start kami ngayon kasi nagpahinga talaga kami. So it's already 12 noon. Pero nakakatuwa dito, talaga mas malamig. So ang weather ngayon is 11 degrees. Yan, so talagang hindi na tayo pawis-pawis. And kaso yun nga lang, medyo gloomy yung weather.
Hindi ko sure kung kita nyo but medyo dark yung skies. So yung hotel naman natin na dito sa main area which is the Plaza de España. So ganyan itsura niya. So parang may malaking park sa gitna. Tapos itong street mismo na to, this is Plaza de España. So tabi-tabi rin siya eh. Ito may mga hotel dito. Tapos meron ding mga restaurants dito. Kaya maganda rin kasi hindi kayo makawalan ng kakainan. So now, maglalakad muna kami, magko-coffee muna kami kasi talagang kailangan natin ng burst of energy. Dito naman sa Madrid, medyo mas maliit mas konti yung itinerary natin. So hindi ako masyadong nagmamadali. So yung first stop natin is actually the Palacio de España or the Royal Palace of Spain. Nakita ko sa Google Maps, actually walking distance lang din dito. So yun, maganda yung location namin, nalalakad lang yung ibang mga tourist spot na pupuntahan natin. So yun, coffee muna kami guys. See you guys later. Coffee muna tayo. With a view. Hi guys! Ayan, quick stop lang tayo dito sa may Plaza de España. So actually hindi naman to kasama dun sa mismong itinerary namin pero nadaanan lang namin to papunta dun sa aming first stop. Eh nakakatawa kasi tapat na tapat lang pala ng hotel namin to. Isa siyang parang park in the middle of the city na ginawa talaga ng city para parang meeting place or mapagtambayan ng mga locals, 'di ba? So ayun, nakita ko nandito mostly mga locals na nakaupo. And yun lang, what a way na hindi lang kumbaga yung infrastructure para sa mga kotse or mga trains. Gumagawa rin sila talaga ng space for the public to use. So maganda rin dito. Surrounded din tayo ng mga historical buildings, mga old buildings na talaga preserve nila na ngayon siguro ginawang mga hotels. And meron din mga mixture ng contemporary arts. So dito lang guys yung hotel namin, dito sa area na yan. So yan mismo yung Plaza de España Avenue. So yan, makita nyo may mga modern art na kasama. Tapos ayan yung sa surroundings niya, meron din mga old buildings na rin dyan na kinonvert into shopping malls, yung baba, mga stores. Tapos ito naman, hotels to, di ba? And meron din ditong statue. Ang nakita ko is this is the statue de Cervantes. So check natin kung ano to. Ayan guys, diba? Yun lang. Tapos chill ka lang dito. Ang daming seating spaces doon sa gilid. Anyway, lakad na ulit tayo. So for now, lakad-lakad lang tayo. Wala pa tayong train or any buses. Kasi nakita naman namin parang mga nasa 700-meter walk. So lakarin na lang natin para ma-explore na rin natin yung Madrid. So nakakatuwa dito, naglalakad na kami papunta doon sa Palacio de Real. So ito naman, papunta doon, meron ditong jardin or garden. Ang pangalan niya is Jardines de Sabatini. So tignan nyo, ang ganda ng parang gate nila or fountain. Tapos ngayon, since autumn pa ngayon, ang ganda ng leaves dito sa may garden. No? Tignan nyo guys, oh. O diba, iba-ibang kulay na siya. Ayan, yellow na to. Tapos makikita mo yung iba palagas na. Syempre pa winter na rin. Ganda dito guys, oh. Yan lang, ang simple lang, di ba?
Autumn vibes, malamig. Tapos ang daming upuan sa gilid, oh. Tsaka maraming mga basurahan, di ka mahirapan. Pag tumambay ka, mag-coffee ka lang dito. Siguro ang ganda rin ito sa gabi. May mga lamppost din, no? Diba? Parang naglalakad ka sa gitna ng ng parang nakaganon yung mga puno sa'yo. Nakatakip sila. Ganda dito. Random lang. Ganyan lang, dito sa Europe, para maglakad-lakad ka lang. Kumbaga, hindi lang yung mismo mga tourist spot yung pupuntahan mo. Ang daming magagandang lugar na i-imagine ninyo na mini-maintain din nila para sa public, di ba? Magamit ng mga public for their everyday lives. Hindi lang siya para sa mga turista. So yan na, naglakad kami guys. Konti lang from dun sa hardin. Tingnan nyo naman sa gilid pa lang yan. So ito nakikita nyo, gilid pa lang yan, saka yung likod. Ganyan siya kalaki. And I think yung buong lakad namin, siguro abutin din kami dito ng mga 1 kilometer para makapunta kami sa mismong plaza. Grabe, napakalaki niya. Ayan guys, so sa gilid ng Palacio Real de Madrid, may pila dito pa entrance. So hindi na kami papasok dito kasi masyadong malaki and kukulangin na kami dun sa oras. So ayan, medyo may pila rin talaga. Ayan, mahaba yung pila niya. So dito lang kami sa labas at magte-take ng mga pictures. After ilang meters of walk din, diba kanina, ang laki-laki nung hardin mismo sa harap ng Palacio de Real. Nandito na tayo sa mismong plaza sa naharap ng palasyo. Kasi napakalaki talaga niya guys, as in. Papakita ko sa inyo yung view natin ngayon. So imagine niyo, ito meron parang plaza, pero gated na yan. So hindi na tayo makakapasok dyan. So ganyan kalaki yung mismong Palacio de Real de Madrid. Ito naman guys, tapat na tapat mismo nung Palacio Real de Madrid or Royal Palace of Madrid is the Cathedral de Santa Maria. Tignan nyo guys, equally ang ganda niya. So as in magkatapato lang sila dito sa parang plaza sa harap nung mismong palasyo. So ito yung 360 view. So imagine niyo gate pa lang to. Tapos pagpasok ng gate, sobrang lawak pa nung plaza sa loob ng palace. So hindi na tayo makakapasok dyan. Tapos na kami dito sa mismong Palacio de Real de Madrid. Pupunta na kami sa next stop namin para mag-late lunch. So pupunta tayo sa Mercado San Miguel. So according to my research, isa to sa mga pinakalumang market sa Europe. Diba? So explore natin yung mga food nila. So isa to talaga sa parang nilook forward ko. Kasi sarap talaga ng Spanish food diba? So pwede tayo magtapas, check natin later. Tapos yung mga cured meat sila. Sana meron din paella. Tapos of course for dessert, itatry din natin yung churros nila dito sa Spain. Syempre dito yung original.
Hi guys! So after 10-minute walk natin mula sa May Palacio de Real, nandito na tayo sa May Mercado de San Miguel. So ikutin muna natin dito and check natin kung ano yung makakain natin. So far parang maraming tao sa loob. So ito yung mismong structure niya. So medyo modern structure na rin siya guys. So syempre, naging tourist spot na siya. So don't expect na parang ano siya yung local wet market natin. So siguro para siyang mga bancheto na maraming mga food choices. So check natin kung ano yung mga food dyan sa loob. Yan guys, so nakakita na tayo ng spot dito sa migilid ng Mercado San Miguel. So dito actually standing room lang. So expect nyo na walang tables and chairs na pwede kayo mag-sit down. So hindi siya sit down dinner. So para talaga siyang siguro yung mga bancheto sa atin na standing room. So ito, nabili ko naman to. Ang una ko syempre kita-try dito sa Madrid is yung kanilang paella. Ganyan, ang cute to. Yung iba, nilalagay nila sa plato. So, ewan ko, siguro nakita nila na turista ako. So, nilagay nila sa parang maliit na paellera. Ayan. So, this is paella valenciana na merong chicken. So, try natin. This is actually 20 euros. So, medyo pricey. Siguro dahil nandito tayo sa parang tourist spot. Diba? Pero, laban na natin. Ayan, guys. Paella. Grabe. Ang sarap ng flavor. Pero ito in particular, sobrang ma-time. Ayan o, may time pa nga na isang buo dito. Yun yung mas nalalasahan ko. Tapos ang sarap nung, siguro yung mga peppers, tomato, sobrang fresh lang ng lasa niya. Tsaka yung mismong rice, al dente siya. Sarap. So, done na tayo dun sa Mercado San Miguel. Actually, konting walk lang from there, like mga 5 minutes lang. Nandito na tayo sa mismong Plaza Mayor. So, ito naman, rin talaga siya, like a plaza na nandito yung, historically, dito nakikita yung mga tao. Pero syempre ngayon, parang naging tourist spot na rin siya. So, around this structure, marami mga restaurants, cafe, na pwede niyong tambayan. Ang hirap lang ngayon kasi parang ang daming mga under construction na area. So hindi mo makita talaga yung buong view ng Plaza Mayor. Pero maganda rin siguro to sa gabi guys kasi malamang nakalit to sa gabi itong mga buildings ito. Tambay muna kami dito sa may Chocolateria San Ines Coffee and kakain kami nitong famous churros nila. Ito yung order namin. Yan. So 18 pieces churros yan So that's where you with chocolate. That's how many So yun, magkano yung ano? 6.30?
Ayan, 6.30. 6 euro 30. 6 euros and 1 chocolate. 620. Ayan, so try mo na ate. Try mo muna. Oh. Okay. So dip mo muna. Dip sa chocolate. Ikaw na lang. Narinig ka. Oh, try mo. Sobrang crunchy. Sobrang sarap. Sarap na mainit. Kamusta ate? Yung churros. Ang sarap. Sobrang crispy. Sobrang sarap. Tapos Okay, init. kuha ko nga isa pa. Perfect. Oh, yan. O, dip dito. Sarap. Actually, masarap yung chocolate. Masarap yung tsokolate nila, no? It's not bitter. Very thick. Sakto lang. Very yummy. Perfect for dipping. Ayun, actually, meron ako nakita na iniinom na yung tsokolate. So, hindi na natin gagawin yun. Ayan, so try naman natin. Ayan, so ako naman yung magta-try. So, tingnan nyo guys, ang ganda ng background natin. O, diba? Dito lang tayo sa gitna ng kalsada kumakain ng churros. Try muna natin. Ayan. Dip natin sa tsokolate. Ah, wow. Grabe. Ah, tatulo to. Ayan. Try natin. First time. Wow. In fairness totoo. Sobrang sarap siya. Tsaka, crispy labas. Wala siya nung uncooked dough sa loob. Yun yung napansin ko sa mga nakain ko sa Philippines. May mga uncooked dough pa. Ito talaga cooked through. Sobrang crispy. Tsaka I think lasang-lasa yung olive oil. Kasi I think this is cooked sa olive oil. Sarap. Try nyo guys. San Gines. Ano pangalan nito? Chocolateria San Gines. Yan. Google Map nyo lang malapit sa Plaza Mayor. So here my friend Joe, can you try the churros? And also his wife Sandra. Since first day pa lang naman natin sa Madrid, medyo chill itinerary tayo. So naisip namin na what if try naman natin na mag-try ng Jollibee sa ibang bansa. So ayun, chinek namin sa Google Map. Apparently, meron palang Jollibee dito sa Madrid. Diba? So, hanapin muna natin yun. And gusto ko talaga matry first yung chicken nila. I think same naman yung lasa. Pero yung mga spaghetti siguro gusto natin i-try yan kung binawasan ba nila yung sweetness. And then kung may mga specific menu sila dito sa Madrid, Spain. Kasi yun nga guys, ang daming napansin namin dito sa Spain and Italy. Sobrang dami ng Filipino community talaga. So may market din talaga. Pero not just that, 'di ba? Sinabi nga nila, isa na daw yung Jollibee sa pinakamasarap na fried chicken, 'di ba? So tatry natin 'yan. Ayan guys, nandito na tayo sa may Jollibee. So, since 8 days na tayo na nandito sa Europe, namimiss na natin syempre yung mga pagkain Pinoy. Pero syempre, tatry natin kung may difference ba yung lasa and sana may makita tayong mga kakaiba naman na o-orderin natin para yun, try lang natin. Check natin kung anong pwede ma-order dito sa Jollibee. Ayan, so ano to, what's new? Jolly Burgers. Actually, ang dami nilang burger dito. Kasi syempre, Western country din to. Ayan, may daming burger. Meron naman silang parang mga bucket meal din ng chicken. Ayan, meron silang mga chicken burger. Ang dami ng chicken burgers. Pero order tayo niya, try natin. Tapos meron pa silang mga rice bowl. Na may mga salad. And then, so yung spaghetti nila. Ayan guys, yung Jolly Spaghetti nila, 5.49 euro. Pero I think malaki naman yan. My God. Excited na ako. Yan, so order na tayo guys. Order tayo ng Jolly Spaghetti nila, of course. Pero parang medyo maputla siya, hindi pulang-pula. Itong peach mango pie, spicy chicken burger. Ito medyo bago. Tapos ito yung burger steak nila, ang daming rice. Tsaka parang lalaki ng burger, parang meaty. And of course, the famous Jollibee Chicken, Joy. Kasi ito rin, yung gravy nila. Titikman natin. Ayan.
Try natin kung matamis pa siya. Actually, mas gusto ko siya. Kasi hindi siya ganun katamis. Tomatoey pa rin siya. Parang ito yung pag nagluluto ako ng ng spaghetti sa bahay. Ayoko rin naman kasi yung sobrang tamis, tsaka yung parang maketchup. So ito, tomatoey pa rin and matamis. Pero ang sarap, tsaka mas meaty. Hindi yung itsura ng burger steak ko. First observation, meaty. Ang meaty niya dito. Hindi katulad sa atin na hindi talaga beef. Diba? Tsaka ilalaki ng mushroom nila, oh. Diba? Mushroom. Wow. Masasarap siya. Pero syempre mahal to guys ha. So yung burger steak rice nila, it's actually 749 euro. Tapos itong spaghetti nila is magkano siya? 5.49 euro. Ayun. So syempre mas pricier. Tsaka yung serving dito, sakto lang, hindi siya ganun kalaki. Compared dun sa nakikita kong ibang branches. Like sa US, mas malalaki yung mga ano nila. So syempre Europe, ito yung chicken nila. Ito tingnan natin kung same. Tsaka yung lasa niya with the gravy. May pagkaiba yung butter niya. Hindi ko lang masabi kung iba, pero masarap siya. Try natin with the gravy naman. So, try natin with the gravy. Mas gusto ko siya dito. Kasi yung chicken niya, ang sarap nung balat. So, itong chicken joy na 2 pieces naman with gravy, 6.99 euro. Ayan. So, medyo, syempre, presyong Europe tayo. Pero ang sarap ng chicken. As in. So ito, wala to sa may Philippines. Ito napansin ko parang yung menu nila, ang daming sandwiches. So ito, yung spicy chicken burger nila. O diba, ang ganda? Ang sarap din. Pero, for me, pag ito kasi parang hindi na siya uniquely Jollibee. Yun lang yun sa akin. Kasi, kumbaga makikita mo naman to sa ibang fast food chain. So, done na tayo itry itong Jollibee. So, nakakatuwa kasi, yun nga, naglakad diba kami from Plaza Mayor, papunta dito sa Jollibee. Nakakatawa kasi nandito na rin pala yung last stop namin for the day, which is, ang tawag nila is Plaza del Sol. So actually, kung makita mo, parang rin siyang Plaza Mayor, which is napansin ko common dito sa Madrid na ang dami nilang public square. So dito naman nakita ko marami ng shoppingan. Ayan, so siguro maganda to sa gabi. Ang daming tao rin dito. So maganda na we'll end our day dito sa may Plaza del Sol. Pakita ko lang sa inyo guys yung itsura dito. So ito yung parang main square nila. Since Christmas season, meron na rin Christmas tree. So ang daming tao, both locals and I think mas maraming tourists. Tapos ito sa mga buildings sa gilid. Yung marami ng mga stores dito. Ang bilis gumabi guys dito. Kasi winter time na yun dito sa Spain. Ang ganda guys, tingnan nyo. So, dito na natin i-end yung ating vlog of our Madrid City Tour. So, siguro quick thoughts lang dito sa first impression natin sa city.
nakakatuwa kasi from our hotel dun sa Plaza de España, nakita nyo naman na never kaming sumakay ng bus, saka train from one destination to another. So dun sa pinagsistayan namin, sunod-sunod na yun. Mapapansin mo, syempre siguro maganda rin yung weather. So it's really nice na, alam mo yun, makakapag-walk ka lang, ang ganda ng scenery. So similar dun sa experience namin dun sa Roma na nakakatuwa lang na in between nakakapag-breaksing kami kasi nga sobrang daming public spaces na pwede kang umupo, may mga parks, and then maraming cafe, maraming restaurant in between, 'di ba? So I think ito yung matitake away ko overall sa Europe experience ko na bukod dun sa mga historical sites na mga pinuntahan natin is the whole European experience na minsan relax lang, chill, okay lang na hindi magmadali dun sa next stop, okay lang na magkape ka muna, take your time, and dahil nga tabi-tabi rin sila, di ba? In terms of yung vibe ng city, mapapansin ko talaga mas modern talaga to compared to Rome. Siguro dahil na rin yun sa historical significance ng ancient Rome City. Itong Madrid, napansin ko, siguro sa mga napuntahan ko, masasabi ko na similar siya with London na in between naman may mga na-preserve naman sila mga historical sites pero mapapansin mo na yung architecture style dito mas modern, unlike dun sa Rome na kapag naglakad ka biglang may bato-bato, di ba, na relic na pala yun, di ba? So ganun siya ka historical yun. Anyway, i-end ko na yung vlog dito. Siguro what we'll do is magro-roam around muna kami dito sa may Plaza del Sol, mag-check kami kung may mga shopping pero hindi naman natin yung talaga priority for this Europe trip. Uwi na rin kami siguro in a few dahil tomorrow meron naman tayong another day tour coming from Madrid. So as you know, pag may mga day tour, medyo early yung call time natin. So kailangan din natin mag-rest and mag-prepare for that. So again, thank you for watching my vlogs, and if you like this video, please like, share, and subscribe to my channel. Also, if you want to know more about my travels and updates, pwede nyo rin ako i-follow sa aking Facebook, which is Checho Santos. And also, I have an Instagram account at chechosantos_. So yun, thanks again for watching and see you on the next one. Bye!